May Kawayan, the jewelry capital of the Philippines, a city where artistry meets heritage. For generations, its people have molded gold and silver not just into ornaments, but into symbols of identity, perseverance, and pride. Beneath every crafted piece lies a story of hands that inherited skill, of hearts that value tradition, and of a community that continues to shine through time. Here in Meycauayan, the rhythm of hammers echoes the pulse of history. It is a city where the past breathes within the present, where faith, craftsmanship, and culture intertwine to tell the timeless story of who we are. Beneath Meycauayan's progress lies a tradition that defines its people, jewelry making and craftsmanship, passed from one generation to another, continue to shape the city's identity. But as modern life moves faster, one question remains. Can this heritage withstand the changes of time? Ako po si Alan Paulo de la Rama, Tourism Operations Assistant ng City of Meycauayan Tourism and Cultural Affairs. Oh yes, kasi kung hindi na natin naabutan yung ating industry. So, medyo challenging kasi nga marami ng katapat ang jewelry. Kasi ang lalo kabataan ngayon, mas prepared nila yung mga gadgets and then laptops rather than to invest sa alahas na I think sooner siguro makikita rin ng mga kabataan yung importance no how to invest in the jewelry na pwede mong magamit in case of emergency at sa mga iba pang pangangailangan. Siguro unang-una kasama yung pagpo-promote natin na para patuloy nating ipakilala kung gaano kahusay yung ating mga gawang Meycauayan. Mayroong mga bagong kabataan ngayon na mga gumagawa rin ng kahalintulad ng mga disenyo na gawa sa atin, pero hindi na yung kalidad ay hindi ganun. So, dito sa ating sa lungsod ng Meycauayan, para natin maipanatili yung ating kultura na yun at saka yung tradisyon, yung paniniwala sa atin na ganun tayo. Yung kalidad ng pag-aalahas. Siguro yun yung ating i-promote una-una na nga yung through social media ngayon na kailangan natin i-promote yun. Jewelry making industry is the craftsmanship of Meycauayan. It's an art. So, sa pamamagitan ng paggawa ng alahas at paggawa ng mga materyales o ng mga products na gawa sa leather, is napakikita natin yung tiyaga o yung kung ano yung may pagmamalaki ng lungsod ng Meycauayan. Kumbaga, hindi naman makikilala si fine jewelry making industry at saka si jewelry making industry at si leather industry kung hindi dahil sa tiyaga at dun sa dedikasyon ng mga taga Meycauayan into craftsmanship o yung art ng paggawa ng alahas at paggawa ng mga produktong gawa sa leather. Hindi biro ang jewelry. Napakamahal ng pag-i-invest sa jewelry sa ngayon. So, very challenging din for us kasi ang mahal nga ng ginto. So, parang ngayon nasa 7,000 na per gram. So, nagiging unique yung Meycauayan kasi una, parang compare dun sa ibang bayan na food, mga local products na madali nating magawa, madali nating ibenta. Mahal ng jewelry, very expensive pero worth it. Yun. Worth it naman yung pagbili mo ng jewelry. Kasi una, yung halaga, pangalawa, yung craftsmanship, yung design, yung parang makokontento ka pagka nakuha mo yung gusto mo in terms of jewelry. So, kung paano yung kinang ng mga alahas at kung paano yung tibay ng leather goods na meron tayo sa Meycauayan, yun yung kinang at yung tibay na pinakikita ng
mga Meycauaño na natatangi lang dito sa May Kawayan kasi diyan yung sumasalamin kung anong klaseng mga Pilipino ang mga taga May Kawayan. May Kawayan bilang jewelry capital. So, pagka yung mga next generation is tumuloy pa rin yan, I'm quite sure na mas uunlad, mas lalago, mas lalaki pa, especially ang economic tawag dito na balik sa May Kawayan. Ang kailangan lang talaga natin is ma-preserve natin at mailagay sa isip ng ating mga kabataan kung gaano kahalaga ang industry ng jewelry making. So, habang kasing tumatagal, especially yung kayo mga kabataan, nagiging mas maisip. So, mas magiging yung craftsmanship nyo is mas magiging mag-i-improve to the pag-inom ng panahon. Kaya nakikita ko na mas magiging matibay at mas magiging maguldan ang paggawa ng alahas dito sa ating bayan. In every artisan's hand lies a story, one that speaks of patience, faith, and identity, from goldsmiths who preserve the old ways to the youth learning new forms of creativity. May Kawayan's culture continues to breathe through its people. These voices remind us that heritage is not only inherited but lived, crafted every day in the rhythm of their work in the heart of their community. From the voices of artisans, leaders, and the community, we begin to see the living heritage of May Kawayan. These stories become clearer when we look at the bigger picture. According to May Kawayan Jewelries in 2021, more than 2,000 here in city of May Kawayan are jewelry makers. These numbers show how deeply culture is rooted here. Every craft from jewelry to leather carries a story of identity and tradition passed down through generations. And in festivals like Tigintong Kawayan, we see how heritage is not only remembered, but lived and celebrated as part of the community today. Actually, yung peak season talaga, yung peak era ng jewelry making industry was during 1970s to 1980s. So, napakalaki ng naipapasok o naitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ng paggawa ng alahas. Sa ngayon, medyo challenging, medyo mahirap pantayan yung mga local, yung mga international products na pumapasok dito sa atin dahil nga rin sa globalization. Pero I think nakakaya nating sumabay sa trend ng ibang bansa like Thailand, Vietnam. So, yung May Kawayan, kahit sabihin mo na maliit na bayan, compared dun sa mga bansa na talagang kilala in terms of jewelry. May Kawayan is more than just a place. It's a vibrant tapestry woven with gold and bamboo. Here, heritage and innovation blend together, creating a living culture that evolves but never forget its roots. Jewelry makers natin, napakalaki ng suporta ng ating gobyerno sa kanila, specifically yung LGU ng May Kawayan, government ng May Kawayan, sa pangunguna ng ating mayor at congressman. Talagang very proud sila na ipinagmamalaki nila, talaga ipinapromote yung pagiging craftsmanship ng mga ating mga platero o manggagawa ng alahas. Nakakasabay tayo na ipakikita natin na kaya nating mag-contribute ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas, and then at the same time dadayuhin, kumbaga we are aiming din na dayuhin din tayo ng international market in terms of jewelry making, in terms of jewelries na meron ng Pilipinas. Kasi since noong panahon ng mga ninuno natin, may mga alahas na sa mga raha, sultan. So until now, meron pa din naman. So
we are looking forward na yung industries makabalik ulit sa dati nitong estado at maka-hype ulit sa economic ng Pilipinas upang mas matulungan at mas mabigyan ng identity kung ano talaga ang Pilipinas in terms of the jewelry craftsmanship. Dun sa mga kabataan, paano natin ito mapreserve, paano natin, kagaya nga ng sabi ni Konsyala, through information, education, and communication campaign. So, maaari natin itong ipagbigay paalala sa kanila na ito ay isang kabuhayan na talagang uunlad ang kabuhayan mo pagka dito ka napunta at pagka napagpunyagihan mong maigi ang paggawa ng alahas. Hindi ka lang dito sa Pilipinas makikilala, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi isa talaga to sa mga treasure ng may kawayan. Actually, yung awareness, maraming kabataan ngayon very adventurous, maraming gustong malaman, baga. Especially dito sa Heritage Museum, every time na nagbe-visit sila dito sa museum, nagugulat sila, meron palang ganun pala dati, ito pala yun noon. So, nagkakaroon ng awareness dun sa mga kabataan natin na mas kilalanin pa yung ating industry, yung city, yung may kawayan, kung bakit tayo may kawayan. Siguro yun yung nakikita kong pwede nating magamit para mas mai-instill sa kabataan na ito ang may kawayan. Siguro dapat mong mahalin kung ano yung sariling identity mo, yung pagkakakilala sa iyo bilang isang may kawenyo. Our stories are like threads, woven through time and culture. The heritage of May Kawayan reminds us that identity is not just found in history, but in how we live and share our traditions every day. In every hand that crafts, in every heart that remembers, the culture never dies and continues to live on through generations.